Tanghali na nga mga mami at oras na nga para ako ay mag-asikaso or magluto ng uulamin namin. Kanina nga ay galing na ako sa labas para nga bumili ng dilata. Doon ako sa Robinson bumili at dapat talaga dilata lang ang bibilhin ko. Pero habang nag-iikot-ikot kasi ako, may nakita ko yung mga yogurt drink, buy one take one. So tinignan ko muna yung kanya expiration date. August pa mga mamis, kaya yung bumili na ako kasi sayang naman. Isipin nyo, yung isa, yung flavor melon ay 45 pesos. Yung strawberry flavor naman ay 55 pesos. O diba halagang 100 pesos lang mga mamis, ang dami ko nabiling yogurt drink. Kilala nyo ako mga mamis, hindi talaga kami nag-i-stock ng mga kahit anong flavored drinks or juices dito sa bahay. And si Atina nakakatikim lang talaga siya ng mga soft drinks or mga juices kapag kami ay aalis or kakain sa labas. At alam nyo napakadalang nun. Pero dahil buy one take one na nga yan mga mamis, ginrab ko na kasi ngayon lang naman at nasaktuhan lang talaga na nakita kong ganyan. Kasi hindi talaga laging may ganyan. Feeling ko nga ay yung araw lang na to. So anyway mga mamis, dahil nga wala naman pasok ng mga araw na to at hindi ko na talaga alam kung ano yung uulamin namin, napapagod na akong isip ng isip na araw-araw kung ano yung uulamin namin. Naisip ko na ito na nga lang muna, yung dilata na lang muna na meatloaf. Para kaya tina lang to mga mami, sa buong maghapon niya tong ulam. And actually, noong mga araw na to, hindi niya to naubos kaya inabot pa ng kinabukasan, meron pa siyang inulam ulit. Ako kasi mga mamis, pag ganyan naman yung ulam na naisip ko, hindi na ako kumakain ng kanin, nagtitinapay na lang ako. Habang niluluto or piniprito ko nga tong meatloaf mga mami, si Atina naamoy niya sa kwarto niya kaya lumabas siya. And tuwang-tuwa siya nung nakita niya to kasi nga hindi ko lang alam kung kailan pa siya huling nakain nito. Basta alam ko napakatagal na. Gusto ko sana bilhin mga mamis yung maling kaya lang ang mahal At least kasi mga mamis, itong meatloaf na sa 30 plus lang isa, tapos dalawang lata yung binili ko, di ba? Wala pang 100, meron ng ulam si Atina ng buong maghapon, tapos umabot pa ng kinabukasan. Ang laki na naman na natipid ng mamshi panay nyo. So ito nga, ang dami ko na namang daldal. Ito natatapos na ako magluto ng ulam ni Atina. Nung natapos naman na ako, ito nga pinatay ko na yung induction. Tapos ito, tinakpan ko lang dito sa gilid kasi hindi pa naman gutom si Atina. Hindi na ako magsasaing mga mamis kasi may kanin na sa rep. At pag nagsabi siyang gusto niya ng kumain, iinitin ko na lang yon. Nung natapos na nga ako magluto ng ulam, dahil nga mga umaga pa lang, nung nagising ako, nagpaikot na ako ng mga short sa washing. At para nga maisampay ko na yung mga short na pinaikutan ko kanina sa washing, syempre kailangan ko na nga i-unbox itong mga hanger na nabili ko online. Feeling ko kasi mga mamis mas mura sa online kasi nabili ko lang to na 176 pesos. 24 pieces na yung hanger tapos yung sipitan ay 6 pieces. Sa tingin nyo mga mamis nakamura ba ako o hindi? Ang tagal ko na kasing hindi bumibili ng hanger mga mamis, magpa 5 years na. Ngayon kasi mga mamis kaya naisipan ko na bumili na ng mga hanger kasi kung hindi nyo nalalaman, napaka-konti lang ng hanger ko. Wala pa ata sa 24 pieces. Tapos yung sipitan ko naman, 2 peraso lang. Tapos yung isa, kulang-kulang pa. Kung hindi pa nga ako matatambakan ulit ng napakaraming labahan ngayon mga mamis, hindi ko pa talaga may isipan na bumili na ng mga hanger para nga hindi na ako natatambakan ng labahan. Kasi isa din talaga sa dahilan kung ba't hindi ako masyado naglalaba or paunti-unti yung laba ko bukod sa hindi nga ako pwedeng masyadong mapagod. Kasi nga konti lang yung hanger ko. Nung natapos naman ako magsampay mga mamis, maliligo muna ako kasi init na init ako. Nung natapos ako maligo, nag-relax-relax muna ako mga mamis. Nagpalipas muna ako ng oras. At habang nakahiga ako, naririnig ko na parang biglang ang lakas ng ulan sa labas. Kaya naman pagsilip ko, ayun nga sobrang lakas ng ulan. Kaya naman yung mga sinampay kong short kanina, tinabi ko nga muna, pinagsama-sama ko muna sila sa gilid para nga hindi hanginin o hindi mabasa lalo. Tapos, dahil nga nakasampay naman na dito sa terrace yung malaking basahan sa kusina, dito ko na nga rin siyang nilabhan. Sinamantala ko na yung lakas ng ulan mga mamis para dito na rin siya mabanlawan. Pero problema ang kalaban ko ay yung hangin tsaka yung malakas na angge. Ito yung isa sa mga problema ko kapag naglalaba ako tapos darating yung malakas na ulan hindi agad natutuyo yung mga labahan or mga sinampay ko. And fast forward tayo mga mamis, gabi na ng mga oras na to at kailangan ko nang ulit buksan itong parcel na in-order ko. Ito naman ay kasabayan lang ng pag-order ko sa mga hanger. Dapat talaga hindi ko pa to i-open kasi nga gusto ko isama na lang to sa susunod na vlog ko. Pero kapag hindi ko pa kasi in-open to, walang magiging higaan si daddy pag uwi niya galing trabaho. Dahil nga nasabi ko sa inyong higaan to mga mamis, itong binili ko pala na to ay anti-bed sorbet. Para kay daddy to mga mamis kasi nga kung hindi nyo alam, ito lang ang higaan ni daddy sa araw-araw.
Magdadalawang taon na si daddy ganito yung eksena niya kapag uwi niya galing trabaho, ganyan siya, ilalatag niya yung malaking kumot tapos may dalawang unan. Meron namang kutsyon dati si daddy mga mamis, kaya lang ibinigay namin yun. Hindi ko nasabihin sa inyo kung kanino namin ibinigay. Kaya si daddy nagtitiis siya dito, sa kumot lang ang sapin niya at kapag tulog na siya, nawawala pa yung sapin na yan kasi kung saan sa napupunta. Kaya naman ito, naisipan ko na nga nabilhan na si daddy. Actually, ayaw pa talaga ni daddy kasi nga ngayon ay talagang tight na tight ang budget namin. Pero sabi ko kay daddy, meron nga naman ako na itabi, bibilhan ko na siya, tapos pag nagkapera siya, bayaran na lang niya ako. Si daddy kasi mga mami, so ulitin ko, pag para sa kanya kasi talaga yung gusto mong bilhin or yung plano niyang bilhin, ayaw na ayaw niya kasi feeling niya gastos lang. Kaya naman ito, nagpursige na ako, nabilan na nga siya ng higaan. Kaya naman ito lang yung binili ko sa kanya mga mamis kasi mura lang to, wala pa to sa 1,000. Kasi dati mga mamis, meron kaming nabili, halagang 800, tapos online din yun. Ang sabi doon Uratex foam daw siya, pero hindi naman. Mga isang buwan lang, ayun, umimpis na agad yung foam, tapos ang bilis-bilis niyang mabakbak. Kaya naman ang sabi ko nga kay daddy na ganito na lang din yung bilhin ko sa kanya kasi nga legit na talaga na Uratex foam to. Kasi nga 'di ba yung nasa sofa ko na nakikita yung inuupuan ko na yan, ay gantong-ganto yan mga mamis. Ginupit ko lang yan, tapos yan binalutan ko lang para nga sumakto dito sa aking sofa. Isa din sa dahilan kung bakit ito nga yung binili ko mga mamis kasi nga komportable itong higaan at hindi ka talaga masasakitan or hindi masakit sa likod yung gantong anti-bedsore foam. Hindi lang naman kasi ito pang bedsore mga mamis maganda rin talaga sa likod to. Maganda tong mga gantong anti-bedsore foam mga mamis para sa mga matatanda, sa mga nanay natin na nagkakaedad na o di naman kaya sa mga lolo-lola natin. Tapos kung meron kayong mga pasyente or meron kayong mga kamag-anak na nasa ospital, maganda talaga na binibilhan nyo sila ng ganto kapag nandun sila sa ospital kasi nga para ay makaiwas na rin talaga na magka-bedsore sila. Dahil nga wala rin palang kasabang cover tong foam na to mga mamis, binilhan ko na lang din online. Kaso ang problema, yung nabili kong cover, bitin. Noong mga oras na to, iniisip ko kung bibili na lang ba ako or order na lang ba ako ulit ng bagong foam cover or di naman kaya gugupitin ko na lang to. So dahil nga ayoko nang umorder ulit kasi nga naubos na yun ay tabi ko, yung foam na lang yung pinag-adjust ko, binawasan ko na lang siya. Pero bago ko nga siya bawasan mga mamis, kung nakita nyo naman kanina, ilang beses ko siyang pilit na sinukat. Tapos, nilatag ko muna siya at hinigaan ko. Tinignan ko kung pag binawasan ko ba siya hindi mabibitin yung sa paanan. At nung nasigurado ko naman na talaga na hindi mabibitin yung pagdating sa paanan kapag binawasan ko siya, ayun nga't pinag-adjust ko na tong foam, ginupitan ko na siya ng 2 inches. Kung nakita nyo nga mga mamis, sobrang happy ko dyan kasi finally nga mga mamis matatapos na yung pagtitiis ni daddy dito sa gantong klaseng higaan niya. At finally mga mamis hindi na rin malalamigan ang likod ni daddy. Malaki talaga yung higaan na yan mga mamis, nakatiklop lang para medyo kumapal. And dati rin talaga mga mamis, nung nangupahan kami dito or bago pa lang kami dito, yun din talaga yung higaan namin, nilalatag lang din namin. Ngayon nga mga mamis, ito na yung higaan ni daddy. 2 inches lang yung kapal neto pero sobrang komportable neto sa likod.